Pag ganitong pansit ang usapan mga bebo ko ay dito lamang po yan matatagpuan sa Isabela. Pero sa ngayon mga bebo ko, ang pagkakaalam ko nga ay marami na nga rin po palang gumagawa ng ganito sa ibang bayan. For today's video mga bebo ko ay samahan nyo nga ako magluto nitong aming pinagmamalaking pansit kabagan ng Isabela. Ang una nga natin gagawin dyan ay pagpupulahin nga itong ating karneng baboy na panahog. Dito nga po sa ating pansit na lulutuin mga bebo ko ay pwede nga po pala kayo maglagay ng chicken o di kaya naman ay liver o liver ng pork. O di kaya mga bebo ko kung kayo nga ay may mga budget, pwede nyo naman po itong sahugan ng ditsyong kawali na ipapaibabaw nyo na lang sa pansit. Minsan nga mga bebo ko, pwede rin ang Shanghai o di kaya naman ang bola-bola o diba, napakadami. Nga sa mga puntong yan mga bebo ko, nung nag-golden brown na nga itong ating panahog na karneng baboy, ay ginisa ko na nga po pala dyan yung bawang at sibuyas. Nung nag-aroma na nga yung ating bawang at sibuyas, ay sinunod ko na nga po pala dyan yung ating squid ball at kikiam. Halu-haluin nga lamang po natin dyan at pagkatapos ay maglalagay naman po tayo ng rekadong paminta. At kasunod nga ng mga bebo ko, maglalagay na nga rin po pala tayo dyan ng toyo. Konting toyo lamang po at siguradong tansyahin nga lang po natin ang paglalagay ng para hindi nga mapaala. Ayan nga, nung nakapaglagay na nga ako dyan ng toyo ay hinalo-halo ko nga lamang po ito. At pagkatapos, ang susunod na nga nating ilalagay ay itong ang ating carrot. Halu-haluin nga lamang po natin ito ng bahagya mga bebo ko, at ito namang carrots ay kahit bahagya lang na maluto. Yan naman ang susunod na nga nating gagawin dyan ay hahanguin nga ito at ilalagay na nga natin dito sa strainer. Magtitira lamang po tayo ng konti at itong ang ating isinalin ay gagamitin natin maya-maya. Itatabi nga po muna natin yan at pagkatapos nga nun ay saka na nga natin sasabawan. Maglalagay nga po pala tayo dyan ng tubig. Diyan na nga lang po itong paglalagay natin ng tubig mga bebo ko, dahil itong ang pansit nating lulutuin ay medyo matakaw sa tubig. Habang ito nga ay naluluto mga bebo ko, talaga namang nag-a-absorb ito ng maraming tubig. Diyan nga mga bebo ko ay maglalagay nga tayo ng paminta. At isa pa nga nagpapadagdag lasa dito sa ating pansit kabagan na lulutuin mga bebo ko ay itong ang crab and corn soup. Optional lamang po ito mga bebo ko, pero kung gusto niyo maglagay ay pwedeng-pwede nga po kayong maglagay. Haluin nga lamang po natin yan hanggang sa ma-dissolve nga yung crab and corn soup na ating inilagay. Maglalagay na nga rin po pala ako dyan ng 2 pirasong pork cube. Tatakpan na nga natin ito at pagkatapos hayaang kumulo. At pagka kumulo na nga dyan mga bebo ko, saka naman po tayo maglalagay nitong ating egg. Uulitin ko nga mga bebo ko, optional lamang po itong paglalagay ng egg. Nung naihalo na nga mabuti yung itlog na ating nilagay ay magse-separate nga ako dyan ng konting sabaw. Ito nga kasi sa lulutuin nating pansit mga bebo ko, masarap pag medyo masabaw-sabaw. Kaya naman nag-separate nga ako ng sabaw dahil maya-maya pagka naluto na nga ito ay tuluyan na nga itong matutuyuan. Kaya naman pag natuyuan nga ito ng sabaw ay pwede mo nga yang ilagay. Diyan nga sa mga puntong yan mga bebo ko ay nilalagay ko na nga itong ating pansit kabagan. Hindi ko nga po yan nilagay lahat dahil medyo marami nga ito pag naluto. Hahalu-haluin nga lamang po natin ito ng diretsyo nang para hindi nga masunog yung pinakailalim. Dahil syempre mga bebo ko, ayaw naman natin kumain ng lasang sunog, o diba? At pagkatapos nga ng mga bebo ko ay saka naman po natin nilalagay dito sa ibabaw itong ating repolyo. Masarap nga sa ganitong pansit mga bebo ko ay yung maraming gulay. Masarap din dito sa pansit na ito mga bebo ko ay yung medyo masabaw-sabaw. Kaya naman nung nailagay ko na nga yung ating repolyo ay nilagay ko na nga yung panahog na isineparate natin kanina. Madali na lamang po yan mga bebo ko, at maya-maya nga ay maluluto na yan. Pakukuluan nga lang po natin ito ng konti at pagka kumulo na nga ay ready na nga itong ating pansit kabagan. Ganyan lamang po kadali nga magluto ng pansit kabagan. Masarap nga itong kainin mga bebo ko habang mainit. Nakalimutan ko na nga lang gumawa ng toyo na may kalamansi, sibuyas at ng konting yun nga masarap na ipares dito, at sigurado ko nga mga bebo ko na mapapadami kayo ng kain. O siya mga bebo ko, hanggang dito na nga lang itong aking video. Sana ay may natutunan kayo. God bless. Bye.